Dear Dr. Love, ako nga po pala si Isabel, mula po ako sa Antipolo, at sa tuwing may pagkakataon ako sa gabi ay hindi agad ako inaantok. Mine-make sure ko po na nakakapakinig po ako sa inyo. Marami po kasi akong natututunan, lalo na tungkol sa pag-ibig. 20 years old po ako at may ate. Ang ate ko po ay strikta. As in, para siyang sinaunang babae. Sobrang conservative at sobrang magkabaligtad po kami. Kung gaano siya katahimik, gano'n naman ako kaingay at kakulit. Kung gaano karami ang barkada ko, siya naman pong halos walang makausap. Hindi man kami magkasundo, hindi rin naman kami nag-aaway, basta't alam lang namin na hindi kami okay sa isa't isa. Pero love namin ang isa't isa. Talaga lang pong hindi namin alam kung paano kami magbabanding dahil nga sa sobrang magkaiba kami. Dr. Love, ang problema ko, ang lalaking gustong-gusto ko ay may gusto sa kanya. Actually, barkada ko po yung lalaki. Matagal na po akong may gusto sa kanya, pero syempre, kahit naman makulit ako at maingay, ayoko naman pong maunang magpapansin sa kanya at magpakita ng motibo. Kaya nga lamang po, nalaman ko sa isa pa naming kaibigan na may gusto pala siya sa ate ko. Ang gusto ko, makumpirma, kaya naman agad ko siyang tinanong tungkol dito. Tanong na parang handa ko siyang ilakad. Pero nang makumpirma ko nga, Dr. Love, nasaktan ako. Sinabi ko sa kanya na susubukan ko siyang ilakad kay ate ko. Kinausap ko naman po talaga si ate. Pero kasi ang inaasahan ko na isasagot niya ay tigilan ko siya o dili kaya naman something na malalaman ko na walang pag-asa sa kanya, yung tropa ko. Pero Dr. Love, hindi yon ang narinig ko. As in, nagulat po ako ang sagot ng ate ko. Alam niya at nagkakausap na raw sila sa social media. Dr. Love, what to do? What to do? Paano na to? Ayoko magalit sa ate ko pero naiinis po ako. Dapat po ba akong umamin sa lalaki o dapat akong magsabi sa ate ko? Paano pag tunay na mag-away na kami ng ate ko? Dr. Love, isa pang naisip ko, what if ibahin ko ang sarili ko, like gayahin ko si ate, maging tahimik, conservative and all. Mabaling kaya sa akin ng pagkagusto ng tropa ko. Tulungan mo ko, Dr. Love. Super in love po ako sa lalaki na may gusto sa ate ko. Sincerely, Isabel. Naku, maraming salamat sa iyo, Isabel. Isabel, alam mo, hindi porke iisang matres ang pinanggalingan niyo ng ate mo. Hindi porke iisa ang mga magulang ninyo ay magkapareho kayo ng ugali. Talagang totoo yan. May mga kapatid na ibang personality, di ba? Ikaw, extrovert. Yung ate mo, introvert. Tahimik lang siya. Ikaw naman, magaslaw, masayahin, di ba? Mapagkaibigan. Ang ate mo, palaging seryoso. But that doesn't make you any different. Kasi magkapatid kayo. Alam mo ba na mayroong mga magkapatid talaga na bagamat hindi pareho ng ugali, hindi naman kasi po pwede maging pareho ugali nyo. Alam mo, meron akong pamangkin, anak ng kapatid ko, parehong kambal. 2 beses nanganak ng kambal yung kapatid ko. Oo. So yung panganay niya, kambal, pagkatapos yung sumunod, kambal na naman. Ganon. Anyway, magkamuka yung mga anak niya, nakambal, pero magkaiba ng ugali. Di ba? Ganyan. Kasi
eh, magkaibang isip, ah, magkaibang individual, Kaya maaaring magkaiba ng ugali. Now, ah, ang mahalaga dito ay alam natin kung saan tayo tatayo. Now, eto ang isang bagay. Base sa iyong kwento, yung ate mo 28 anyos, ikaw pa lang 28, ibig sabihin, mas may edad yung ate mo sa'yo. Okay? At wala namang sinabi yung ate mo na may gusto siya dito sa tropa mo. Yung tropa mo ang nagsabi na may interes siya doon sa iyong kapatid, no? Well, hinahangaan kita dahil na-control mo ang sarili mo, di ba? Alam ng ate mo na nagugustuhan siya at may gusto sa kanya itong barkada mo, pero hindi naman niya sinabi na may gusto siya doon sa barkada mo. So, hindi nangangahulugan na porke nililigawan siya, magkakatuluyan sila. Kasi hindi natin alam kung ano ang type ng ate mo. Di ba? Nagsisimula yan sa infatuation and things like this. Sa atin sa Pilipinas, sa mga kabataan ngayon, may mga kabataang babae ngayon na nagpaparamdam na talaga. Pero nung panahon namin, hindi nagpaparamdam ang babae, talagang susuyuin mo. Ayan. Gagastos ka talaga pagka magde-date kayo. Ngayon, may nababasa ako sa social media na nag-date sila, kumain ng kutakot-takot na steak yung babae at mag-take home pa. Ay yung lalaki nagbayad ng 7,500 sa hotel. Sa restaurant. Grabe naman yun. May take home ka pa. Di ba? Makontento ka naman kung first date ninyo. Medyo konti-konti lang muna ang subo. Masyadong malakasan. So, hindi pa naman nangangahulugan magsyota sila. Di ba? Pero ang sa akin ay ganito. Mas mahalaga na ma-preserve ninyong magkapatid ang inyong relasyon sa isa't isa. Isabel, hindi kayo maaaring magkapareho. Okay? Maaaring siya ay conservative, ikaw naman masayahin at maingay. It doesn't make you any different. Magkapatid pa rin kayo. Okay? At hindi yan maaaring mabago ng panahon. Kasi sabi nga, meron tayong kasabihan that blood is thicker than water. Huwag mong bayaan na itong pagkakataon na ito, yung crush mong lalaki, ay makasira sa inyong dalawang magkapatid. Napakahirap para sa inyo na mag-away kayo ng ate mo dahilan sa isang lalaki. Parang wala ka namang mukhang ihaharap sa magulang mo. Di ba? Wala kang mukhang ihaharap sa magulang mo para pag-awayin yung isang lalaki. Ang mahalaga dito ay matutuhan yung respetuhin ng bawat isa. At ang gusto kong bigyan din dito, wala namang sinasabi ang ate mo na may gusto siya doon sa lalaking yun. Hindi mo kailangang baguhin ang pagkatao mo just to please anyone. Kasi, miski paanong gawin mo, Isabel, kahit na magsuot ka ng damit ng mongha, kahit na magsuot ka ng mga rosaryong malalaki sa katawan mo at isabit mo sa leeg mo, pag talagang magaslaw ka. Hindi yan mababago ng isusuot mo, hindi yan mababago ng, kung anumang bagay na panlabas. Yan ang personality mo, and try to be the best in your own personality. Huwag masyadong seryoso sa lalaking ito dahil kapag hindi ka naghahanap, diyan darating ang isang lalaking magmamahal sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.